Itay! Tay, ano po ang lala nyo? Wala na. Huwag mo magmamadali. Baka magugulo ako. Tay, bakit po napakabait nyo pa rin makitungo kahit hindi sila mabait? Alam mo anak, sa paggalang, nagsisimula ang kapayapaan. Huwag kang lalaban sa masama. Huwag kang gaganti. Pagkos, huwag kang magagalit sa kanila. Pagtunan mo sila ng malasakit. Pepe, lagi mo tatandaan, kahit may kapayapaan dito, hindi lagi madali ang buhay. Mag-aral ka ng mabuti dahil balang araw, ito ang magiging sikat sa ating gobyerno. Eh inay, paano kapag dumating ang panahon na hindi ko alam ang gagawin? Anak, lagi ka lang manalangin at tignan mo yung puso. Dahil kapag sinunod mo ito ay magiging device sa iyo. Tandaan mo, Pepe, hindi ka nag-iisa. Nandito kami na ngayong night. Lagi mong alalahanin ang mga pangaral namin sa'yo. Anak, tandaan mo yun ha. Inay, bakit nila ginagawa yan? Di ba't lahat tayo may karapatan sa lupa? Anak, sa mundong ito, hindi lahat tayo ay batas. Ngunit kung magsisikap ka, halaman mo matatagpo ang paraan upang itama ang mali. Ang lupa, ang lakas, at pawis ng aking mga kasama ay nararapat bigyang halaga. Ngunit bakit tila baga ang katarungan ay nakakublis sa makapangyarihan? Wag po. Rapido! Samantala, naalala ni Pedro ang dinanas ng kanyang inay sa bilangguan. Doña Chidora, hindi ko maintindihan kung bakit kayo kinasuhan. Kilala ko kayo mabuting tao. Ang pagkakakulong sa akin ay hindi laban lang sa kundi laban sa ating lahat. May ginagawa ba ang pamilya niyo? May magagawa sila. Ngunit, alam mo ang hustisya ay matagal dumating. Diyos na ang bahala. Hindi ko matatanggap to, inay. Hindi ko hahayaan na habang buhay magiging alipin ng ating kababayan. Anak, ang damdami iyan iyang musulat. Ang bawat sigaw, ang katarungan ay nagmumula sa puso. Ngunit alalahanin mo, ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa katalinuhan at pagkakaisa. Ang lupa ay hindi sa may kapangyarihan lamang. Ito ay dapat para nagsasaka at nagpupunla. Sa bawat pawis sa tumutulo sa pisngi, karapatan ang siyang dapat maghari. Itay, kailangan gumaling si inay. Ano ang dapat natin gawin? Pepe anak, ang ganitong mga sakit, hindi basta-basta nagagamot. Kailangan ng masusing pag-aaral at kaalaman na upang masolusyonan ang mga ganitong sakit. Pero naniniwala ko anak, magagawa mo ito balang araw. Pepe anak,
Hindi lamang ako ang nangangailangan ng lunas. Maraming tao ang may kapansanan at mabibigat na nararamdaman. Ang edukasyon mo ang magiging pag-asa para sa kanila. Pangako mo bang gagamitin mo ang iyong talino sa tama? Opo, Inay. Mag-aaral po ako ng mabuti para sa inyo at para sa lahat ng nangangailangan. Pepe, lagi mo tatandaan, ang tagumpay hindi para lang sa sarili, kundi para sa kapwa. Ang tunay na lakas ng isang tao ay ang pagmamahal sa bayan. Anak, ang ating pamilya ay maaaring salat sa yaman. Ngunit, puno tayo ng pag-asa at pananampalataya. Iyan ang ating kayamanan, anak. Ay, ayun na naman si Rizal, no? Nag-aaral na naman. Oo nga, masyado na mga pabida, oh. Palagi na lang ganyan yun. Alam mo talaga. Punta natin. Ikaw ba? Kaya mo bang makipagsabayan? Mukhang mahina ka. Oo nga, parang di ka bagay dito, ah. Tahimik ka masyado. Alam nyo, ang talino ay hindi nadadaan sa yabang, kundi sa gawa. Magsiayos kayo ng upo, maghanda para sa pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, si Pepe ang may pinakamataas na grado. Napakahusay, Pepe. Isa kang ehemplo ng estudyante na dapat tularan. Salamat po. Akala ko mahina ka, pero mukhang nagkamali ako. Oo nga, pasensya na kung naging mapagmusga kami, pero... Wala nga naman. Lahat ng tao ay may pagkakataong matuto. Pinatunayan ni Rizal na ang tunay na kausayan ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawaing may buong puso at dedikasyon. Makalipas ang ilang taon, Anak, alagaan mo yung sarili. Ang iyong edukasyon ay para sa kabutihan ng lahat, hindi lang para sa atin. Dalhin mo ang pagmamahal ng ating pamilya kung saan ka man mapunta. Kung ako po, Inay, pupunta po ako ng Europa para mag-aral po ng medisina. Yung sakit niyo po sa mata ay isa sa mga inspirasyon ko po para magpagaling at mag-aral ng mabuti. Kayo po, ako po, Nay, babalik din po ako na may alam at saka katyagaan para magaling po kayo. Anak, tandaan mo, ang karunungan, ang iyong magiging sandata. Huwag kang susuko sa hamon ng buhay sa ibang bansa. At lagi mong isa-isip ang dangal ng ating pamilya. Ang ating dangal ng ating pangarap. Rizal, hindi madali ang iyong tatahapin. Ngunit kasama mo ang aming panalangin. Huwag mong kalimutan ng ating mga abnitain para sa ating bayan. Bunso, alalahanin mo ang ating pamilya. Magtagumpay ka at ang tagumpay mo itagumpay rin namin. Mag-ingat ka sa paglalakbay mo. Siya, paalam na aking pamilya at aking kaibigan. Pangako po, nangintiwala sa akin na hindi masasayang. Paalam na.
Samantala, sa tahanan nila Pepe, Inay, malaking sakripisyo ito kay Kuya. Ang pag-aaral sa Europa ay hindi mura. Gagawin natin ang lahat kung kakulangan natin ay pera. Magtataba tayo ng mas mabuti. Si Pepe ang ating mag-asa. Hindi ko mapaliwanag kung gaano kasakit kung hindi siya makasama. Ngunit mas masakit kung hindi natin siya susuportahan sa kanyang trabaho. Naniniwala akong babalik si Kuya na may dalang magandang balita.